Inaabangan na ng publiko ang paglantad ni Dennis Cunanan para isiwalat ang kanyang manalalaman sa pork barrel scam. Isa na rito ang umano'y kinalaman ni Senator Bong Revilla at iba pang mambabatas sa naturang scam. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Pagkatapos ni Ruby Tuason, isa pang dawit sa umano'y bilyong pisong pork barrel scam ang magsasalita na ukol sa kontrobersya. Lalamanin ng affidavit ni Dennis Cunanan, dating Director General ng Technology Resource Center o TRC, ang di umano'y papel ni Senador Bong Revilla sa sinasabing scam. Ayon kay Atty. Levito Baligod, isa sa laysay ni Cunanan na nakakausap niya noon si Senador Bong Revilla para kumpirmahing sa senador nga ang mga lagda sa mga sulat na nag-e-endorso sa mga proyektong hawak ng mga NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. I-refute ni Dennis yung sinasabi ni Senator Bong Revilla na siya ay walang kinalaman doon sa pag-implement ng kanyang PDAF. So sinasabi nitong si Mr. Dennis Cunanan na may mga pagkakataon na si Senator Revilla mismo ang nakakausap niya, kinokompirma niya yung pirma doon sa endorsement letter na nagpapabor sa mga NGOs ni Ginang Napoles. Pinasinungalingan na noon ng kampo ni Revilla ang mga sinabi ni Cunanan. Hindi raw kakilala ng senador si Cunanan. Pero ayon kay Atty. Baligod, meron pa siyang maalalang insidente na pinagalitan pa siya ni Senator Bong Revilla. Kaya walang ginawang iba yung opisina niya noong siya ang OIC Director General, kundi i-process yung request ni Senator Revilla the whole day. At nag-overnight pa sila on a December 23 na araw dahil lang doon sa pinagalitan siya ni Senator Revilla. Samantala, kinumpirma rin ni Atty. Baligod na mayroong application si Cunanan para maging state witness. Noong Oktubre pa raw nila ito inihain sa Department of Justice o DOJ. Alam ko talaga ma'am, qualified siya. Gaya ng sabi ko kanina, yung bigat ng nilalaman ng affidavit ni Dennis Cunanan ay mas mabigat kesa doon sa ilang whistleblowers. Na-qualify na sila to be admitted under the program. Bukod kay Revilla, mayroon pang ilang mababatas na papangalanan si Cunanan, bagamat hindi pa raw nila ito maaaring sabihin sa ngayon. Naglib si Cunanan bilang pinuno ng TRC noong nakaraang Setyembre sa kainitan ng pork barrel issue. Ang TRC, isang government corporation, ay isa sa implementing agency ng Department of Science and Technology o DOST. Base sa COA review ng taon 2007 hanggang 2009, 2.44 billion pesos na halaga ng pork barrel mula sa mga mambabatas ang dumaan sa TRC na siya naglagak sa may 39 na NGO na pinili ng mga senador at kongresista. Sa 39 na NGOs na ito, 8 ang sinasabing kay Napoles at nakakuha ng kulang-kulang 500 million pesos. Sa kanyang affidavit na isinumite sa NBI, sinabi niyang trabaho niya noon na i-verify ang lagda ng mga mambabatas sa mga endorsement letter ng mga ito. Sa ilang pagkakataon, mga chief of staff ang nagkukumpirma sa kanila, pag minsan, mismo mga mababatas daw ang kausap nila. Isa rin si Cunanan sa pumipirma sa mga voucher, cheque at financial document ng TRC. Kasama si Cunanan sa una at ikalawang PDAP case na inihain ng DOJ sa Ombudsman. Pero sa interview ng GMA News kay Cunanan noong September 2013, sinabi niyang ministerial lang daw ang trabaho niya at kadalasan daw ay nababypass nung si Antonio Ortiz pa ang Director General ng TRC at siya ng Deputy. Nang upo raw si Cunanan bilang Director General ng TRC, agad daw niyang pinaimbestigahan ang mga maanumalyang transaksyon sa ahensya at siya raw ang nagpa-blacklist sa 44 na NGO kasama na ang mga NGO na iniuugnay kay Napoles. Susan Enriquez, GMA News.